Good morning guys, kasabong Luzon Bismina daw sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko og konting tips sa kaalaman ko sa pagpalahi ko ng manok. Ito siya ang inahin ko na linyada ng sweater. Pinarisan ko sa white butcher yung kulay puti ko na naikontent ko na rin. Pero ang resulta sa mga anak, dalawa lang piraso sa 15 nga itlog nito. Dalawang piraso lang ang kulay sa lalaki na puti. Karamihan sa kulay niya nga babae nga pula. Sa mga kulay sweater pa rin ang pagkapula ang nasiglabasan. Kaya masasabi ko sa inyong mga baguhan pa lang, kung magsimula kayo nga magpalahi ng manok, kung anong kulay ang gugustuhin nyo, dapat magsimula kayo babae ang pinaka-importante. Kasi itong babae, kita naman sa sutera, pinalahian ko ng puti. Sa 15 nga nagpisa sa mga itlog nitong pina-incubate ko, dalawa lang ang puti. Kaya sa babae talaga nakukuha karamihan ang kulay. Lalo na kung ang ianak niya nga magiging lalaki, karamihan sa ina talaga sa nanay na kukuha ang mga kulay. Kaya ang ginagamit ko ngayon dito, karamihan kasing kahiligan ko na kulay, talisay at saka pula. Kaya karamihan sa mga inahin ko dito, mga babaeng material, talisay at saka marami ang mga pula kong inahin. Ilan-ilan lang ang ibang kulay ko dito, may bulit din ako. Pero dito sa mga kulay sa mga manok kong pinapalahi, pinuhaan ko mga laro panglaban, ang mga kulay nito kahit pula, hindi lahat sweater. Mayroon din akong kilso, may hats. Ayan ang mga linyada. Ang kulay sa mga manok ko mayroong limon, pero pula din. Hindi kay sweater lang. Kailang ang sweater ko ngayon para sa inyong mga baguhan pa lang, parang malaman nyo ang pag-process ko. Sweater ko, ni-cross ko sa limon. Pati ang kilso ko, na-cross ko na rin yun sa limon. Ang limon, ang kilso ko rin, na-cross ko rin sa sweater. Walang problema. Ang totoo lang, mas maganda ang resulta na i-cross ko ang limon ko kay ang limon ko nga babae na i-cross ko sa lalaki nga sweater. Ang kalabasan ng limon sweater maayos pa rin, mahusay, mautak na rin. May diskarte ng maglaro pag ang limon ma-cross sa sweater. Tapos ang try ko naman sa kanya ngayon yung puti ko, white butcher, parang maiba naman, hindi naman paulit-ulit na doon lang ako nagpaikot sa hilso, sweater o kaya talisay gray. Pero ang talisay ko ngayon, hindi ko rin yan ginagawa lang sa isa kalinyada. Mayroon din yang hats gray, naging sweater gray. Kaya may mga regular gray na ako talisay kasi na-cross sa sweater. Kaya tinawag ko sweater gray. Ang bulik ko naman yung dome, yung bakiki o kay balaw sa mga Bisaya, na-cross ko rin sa sweater. Kaya tinawag ko rin sweater bulit. Yan ang mga linyada ni naman ako kasi ulit-ulitin ko to sa inyo palagi na bawat isa sa akin na nagpalahi ng manok, nag-crosses sa mga linyada, gusto natin ang linyada na ayos, mahusay maglaro, lamang sa panalo ko at saka hindi talaga ako nag-inbreed ng manok. Ang pinaka tinawag ko lang yung magpatas ako ng dugo sa manok na medyo malapot kung sabihin. Ang anak na babae, ibalik ko lang sa ama, hanggang doon lang ako balik sa ama. Pero yung magkapatid, magkadugo, magkaanak na pinagparis-paris, hindi ko na yan ginagamit. Yan totoo. Kaya bawat isa ka nagpapalahi ng manok, kanya-kanya ang diskarte natin. Bawat isa ka nagbe-breed ng manok. Kasi yung iba, mayroon naman din na gusto puro talaga inbreed. Pero para sa akin, sarili ko lang din opinion ito,
mas advantage para sa akin ang manok na hindi inbred ikumpara sa inbred. Kasi ang inbred, number 1 yan, mahirap magpalaki, mabagal masiglakihan pag inbred ang manok. Mabuti kung balik lang sa ama, okay pa yun, pero kung sila na lang magpipinsan, magkapatid, sa totoo lang nandoon ang pag-alaga natin na mabagal maglaki, magtaka tayo kahit anong pakain natin, may mga mabansot, maliliit, mababa na kasi tinatawag og inbred. Pero sa mga hindi na inbred na palahi natin, malusog, malakas, hindi sakitin. Ang mga inbred sa totoo lang sakitin. At saka pagdating naman sa laro sa manok, mas matalino, mas madiskarte ang hindi inbred. Yan ang sarili ko lang opinion, observation. Iyan ko lang sa iba, kanya-kanya naman paniwala natin. Pero ako kasi hindi ko tatagal dito sa industry, sabong, sa labanan, sa laro sa manok kapag hindi ako madiskarte din magpalahi. Kanya-kanya ang diskarte. Yan totoo. Kasi dito ko rin nasubukan talaga na nag-try ako na gumagamit ko ng pang personal kong panglaro na inbred. Yan ang hindi ko talaga sinusubukan kasi sinusundan ko lang ang aking mga kaanak sa Negros, tsuhin ko at saka yung papa ko. Yan lang din ang sinusundan ko, ang proseso sa pag-alaga nila manok na pinakaayaw nila ang tinawag ng inbred. Isang dugo lang ang pinagparis-paris. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas uli naman, ibang topic naman ipapaliwanag ko sa inyo. Basta ang pinaka-importante, nasa inyo na yan, sarili yung diskarte. Kung sa inbred ba kayo hiyang na nagpanalo ang manok niyo. Pero para sa akin naman, hindi ako nakasubok pa niya, nakatry na inbred ang ginagamit ko nga manok. Hindi ko sinubukang magpalahi na inbred. Ulitin ko, hanggang balik lang ako sa ama. Yan lang ang kahiligan ko sa pagpalahi ng proseso sa pag-alaga ng manok sa pag-breed. Kayo, ang masabi ko lang sa inyong mabaguhan pa lang, kung ano ang mayroon na mga dugo sa manok hinawakan yung nagpanalo kayo, yan ay pagpatuloy niyo. Kasi ako pinagpatuloy ko rin na hindi inbred ang aking ginagamit ng mga manok. Yan lang, thank you ulit. Bye bye.